Makalipas ang halos 2 taong pagtatago, na aresto na sa Quezon City ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang South Korean businessman sa loob mismo ng Campo Crame noong 2016. Ayon sa mga otoridad, na aresto si Dumlao sa tulong ng mga informant at panonood nito sa Facebook Live ng kanyang anak. Narito ang aking report. Sa bisa ng arrest warrant, pinasok ng mga operatiba ng CIDG-NCR ang bahay na ito sa Pasong Tamo, Quezon City. Target ng operasyon si dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Siya ang itinuturing na mastermind sa pagpatay sa isang South Korean businessman na si Sijik Ik-ju sa loob mismo ng Camp Crame noong 2016, habang kasagsagan ng tokhang noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang matagumpay na pagkakaaresto kay Dumlao makalipas ang halos higit 2 taong pagtatago. Pursuant to a warrant of arrest issued by the court, Dumlao was convicted in connection with the 2016 kidnapping, extortion, carnapping, and killing of South Korean businessman Ji Ik-ju inside Camp Crame. Ayon sa witness yung witness ng murder na to, ay kinidnap niya, sinubukan humingi ng pera. Nung hindi nagbigay ng pera ang Koreano, sinakal siya, sinunog yung katawan, kinremate, tas finlash sa toilet. Bago ang operasyon, 3 linggo daw isinailalim sa surveillance ng intelligence si Dumlao sa tulong na rin ng ilang mga residente ng barangay kaugnay sa presensya nito sa kanilang komunidad. Magbibigay rin ng 1 milyong pisong reward money sa mga nagbigay ng impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ni Dumlao, pero hindi na rin idinatalye ni Remulla. Sleeping in a house, the teams, the CIDG entered the house. Based on the warrant, a tactical team entered, broke down the door, arrested him, and then he's now in CIDG NCR. Nakuha sa pag-iingat ng dating pulis ang caliber 9mm pistol na nakarehistro sa ibang pangalan na iniimbestigahan na rin. Naging maayos rin aniya ang pagkakaaresto sa kanya. Kabilang sa mga nakatulong para matrace si Dumlao ang nakaraang kasal ng kanyang babaeng anak, kung saan nanood raw umano ito sa Facebook Live, bagay na nakatulong para sa intelligence operatives. Hawak na rin ng CIDG ang cellphone at laptop ng akusado, kung saan dadaan raw sa forensic examination. It looks like he's been there for a while. Hindi namin kilala kung sinong may-ari ng bahay. Pero may informant kami na nakita siya ron. Mataas ang pader niya, maraming puno. Nakita siya ron. Saka namin inakagad yung intelligence. Ayon kay Remulla, ang kaso ni Dumlao ay sumasalamin sa nakaraang administrasyon, kung saan nagbigay umano ito ng lisensya sa ilang mga pulis na abusuhin ang kanilang trabaho na nagkukubli sa tokhang. Sumikat ang tokhang noong 2016 sa panahon ni Duterte laban sa mga sangkot sa illegal na droga, kung saan kinakatok ang mga bahay at kukumbinsihin ang mga tao na itigil ang paggamit nito. Ito yung resulta ng abuso sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, kinatok lang sa pintuan. Sabi, ito sa drug raid. Kinuha siya, which turned out to be a kidnapping. Yung tokhang kasi gave too much license to the PNP operatives to do things at their whim without the process of law. Sa kaso ni Dumlao, ginawa raw ng mga otoridad ang lahat ng standard operating procedures para matiyak na mapanatili pa rin ang kanyang karapatan at hindi sinaktan. Reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang ipinataw na parusa kay Dumlao, kung saan nakatakda pa raw siyang humarap sa Court of Appeals para malaman kung saan siya makukulong para pagdusaan ang kanyang ginawang krimen. Para sa EuroTV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.